Alam mo yung kamag-anak mong sobrang simple? Yung tito mong laging naka-faded dry fit, rubber shoes na parang galing pa sa Milo Marathon, tapos cellphone niya may crack na, pero ayaw palitan kasi gumagana pa naman. Tahimik lang siya sa reunion. Kumukuha ng pansit, nagbabalot ng Shanghai, tapos uupo sa sulok habang yung iba nag-uusap tungkol sa bagong iPhone, bagong kotse, bagong Japan trip. Pero one day, maririnig mo na lang sa kusina, si Tito, may 3 kondo yan. May lupa pa sa Tagaytay. Puro dividend stocks pa. Mapapalingon ka talaga habang may hawak na paper plate. Ha? Si Tito na nanghihingi ng extra gravy sa Jollibee? Yes. Minsan, yung pinakasimple sa pamilya, sila pala yung totoong loaded. Hindi loud, hindi flashy, hindi nagpo-post ng blessed with matching car key. Sila yung tahimik lang, pero yung pera, tahimik ding dumadami. So today, pag-usapan natin 5 signs your simple Filipino relative is actually a secret multi-millionaire pala. And please, wag niyong itag yung tito nyo. Baka mabuko. Sign number 1. Hindi siya mukhang mayaman kasi hindi niya kailangang magmukhang mayaman. Yung secret millionaire, hindi usually naka-logo from head to toe. Hindi siya naka-shirt na mas malaki pa yung brand kaysa mukha niya. Simple lang siya. Plain polo. Old watch. Chinelas na dapat retired na pero active duty pa rin. Minsan Toyota lang ang kotse, minsan old SUV, minsan pickup na pang negosyo. Hindi siya insecure kasi alam niya, ang tunay na asset, hindi kailangang magpaandar. Real life example. May tita kang naka-duster lang sa bahay, mahilig magdala ng sariling tumbler, at lagi pang nagsasabing, iuwi natin yung natirang lechon, sayang! Akala mo kuripot lang, pero later, malalaman mo may apartment units pala siya. Yung monthly rental income niya, mas mataas pa sa sweldo ng 3 tao combined. Hindi niya kailangan mag-flex kasi yung pera niya busy kumikita. Minsan, yung flashy person gusto niyang paniwalaan ng tao na mayaman siya. Yung totoong mayaman, minsan gusto niyang paniwalaan ng tao na wala siyang pera para walang mangutang. Very practical. Sign number 2. Kuripot siya sa small things pero mabilis sa assets. Ito yung confusing. Kapag kakain kayo sa labas, siya yung titingin sa menu at sasabihin, grabe, 180 pesos ang iced tea, tubig na lang ako. Pero kapag may lupa na below market value, biglang sasabihin, saan yan? Pwede makita this weekend? Ikaw magugulat. Akala ko walang budget, tito? Wala siyang budget sa overpriced iced tea. Pero may budget siya sa asset. Big difference. Yung secret investor, hindi naman ayaw gumastos. Ayaw lang niyang gumastos sa bagay na walang balik. Pero kapag may opportunity na pwedeng kumita, mabilis siya. Real life example, may relative kang ayaw bumili ng Starbucks. Kasi, kape lang yan, anak. Pero same person, may MP2, may stocks, may rental property, may maliit na negosyo, may lupa sa probinsya, hindi siya kuripot. Strategic lang, hindi niya iniisip, paano ako magmumukhang mayaman today? Iniisip niya. Paano ako magiging mas mayaman 10 years from now? Kaya pag sinabi mong, Tita, sale, 50% off, sasabihin niya. Pero kailangan mo ba? Masakit pakinggan, pero financially correct. Sign number 3. Mahilig siya sa boring investments. Kapag may usapan tungkol sa crypto, trending stocks, networking, or guaranteed 10% per month, tahimik lang siya. Minsan sasabihin niya, ingat ka dyan. Ikaw naman maiinis kasi feeling mo kontrabida siya sa pangarap mo. Pero ang totoo, nakita na niya yan before. Secret multi-millionaire investors usually like boring investments. Rental income, dividend stocks, index funds, bonds, treasury bills, MP2, land, small businesses with cash flow. Boring, pero kumikita. Parang adobo, hindi trendy pero reliable. Real life example. Tinanong mo si Tito, ano investment mo? Sagot niya, konti-konti lang. Naku, sa Filipino family language, ang konti-konti lang minsan means 7-digit portfolio. Parang kapag sinabi ng nanay mo, kumain ka konti, tapos 3 plato pala. Kapag naririnig mo sa kanya yung words na cash flow, dividend, rental yield, compounding, below
market value. Ay nako, hindi yan simpleng tito. That is a walking portfolio. Sign number 4, hindi siya impressed sa lifestyle inflation. Ito yung kamag-anak na kahit tumaas ang income, same pa rin ang lifestyle. Same haircut, same breakfast, same favorite restaurant, same old phone. Pag may bonus, hindi siya automatic bibili ng bagong car, bagong watch, bagong bag, bagong personality. Instead, ilalagay niya sa investments. Yung ibang tao, income goes up, gastos goes up. Yung secret millionaire, income goes up, assets go up. May difference. Real life example. May OFW, relative na umuwi after many years. Akala ng lahat, bibili siya ng mansion, luxury car, gold necklace, and magpa-party sa buong barangay. Pero hindi. Simple house lang. Tapos, bumili ng commercial space, pinaupahan. Then, bumili pa ng another property. Naglagay ng pera sa conservative investments. After 15 years, yung iba stress pa rin sa bills. Siya, may passive income na. Hindi siya yumaman dahil hindi siya marunong mag-enjoy. Yumaman siya kasi hindi niya nilamon lahat ng kinita niya. Kaya kapag tinanong mo siya, bakit luma pa rin phone mo? Sagot niya, okay pa naman. Bakit hindi ka bumili ng bagong kotse? Umaandar pa naman. Bakit hindi ka nag-Europe? May lupa muna akong tinitignan. Cold, practical, rich energy. Sign number 5. Tahimik siya, pero ang tanong niya pang-investor. Sa reunion, hindi siya pinakamalakas magsalita. Hindi siya yung laging alam mo, ako kasi tahimik lang. Pero kapag may nag-usap tungkol sa property, business, stocks, or bank loan, bigla siyang may one-liner na sobrang sharp. Halimbawa, may pinsan kang nagsabi, bibili ako kondo, guaranteed daw, rental income. Biglang magsasalita si Tito. Magkano association dues? Vacancy rate? Net yield after tax? Biglang tahimik lahat. Ikaw naman, Tito, kala ko kumakain ka lang ng puto. Bakit biglang may due diligence? Doon mo malalaman. Hindi siya quiet kasi walang alam. Quiet siya kasi hindi niya kailangang patunayan na may alam siya. Real investors ask better questions. Hindi lang magkano kikitain, kundi magkano ang risk? Gaano katagal bago bumalik ang puhunan? Sino ang tenant? May exit plan ba? After tax, magkano talaga? Yung secret millionaire, mahilig mag-observe. May kausap na broker, banker, accountant, engineer, or pinsan sa munisipyo. Never underestimate the Filipino Information Network. Minsan, mas mabilis pa yan sa Bloomberg Terminal. So bakit simple ang maraming totoong mayaman? Kasi alam nila, money is better when it's quiet. Pag maingay ang pera, maraming lumalapit. May mangungutang, may magbebenta ng insurance, may mag-aalok ng networking, may magpapasponsor ng reunion, may magpapaambag sa kung ano-ano. Kaya many wealthy Filipinos stay low-key. They don't want attention, they want peace. Akala natin minsan, yung mayaman ay yung may branded bag, bagong SUV, business class, expensive restaurant. Pero minsan, yung totoong mayaman, nasa bahay lang, naka-old shorts, nagdidilig ng halaman, tapos may passbook na mas makapal pa sa thesis mo. True wealth is not always visible. Minsan, it looks like paid off house, rental income, no consumer debt, emergency fund, investments quietly compounding, kids' education already funded, medical fund ready. Freedom to say no without panic. That is wealth. Hindi yung puro flex, pero pag may emergency, installment lahat. So what can we learn from them? Una, don't judge wealth by appearance. Pangalawa, spend less on things that only impress people. Pangatlo, buy assets quietly. Pang-apat, avoid hype. And panglima, be patient. Kung may simple rich relative ka, don't ask, Tito, magkano pera mo? Grabe naman, hindi yan bank audit. Ask better questions. Tito, paano po kayo nagsimula? Ano po yung mistakes na dapat iwasan? Paano po kayo pumipili ng investment? Anong advice nyo sa nagsisimula pa lang? Most of the time, kapag hindi ka mukhang mangungutang, mas willing silang mag-share. So next family reunion, observe mo. Yung tita na nag-uuwi ng handa,
Possible landlord, yung tito na nakalumang polo pero laging nagtatanong about interest rates. Possible bond investor, yung lolo na ayaw mag-aircon kasi mahal kuryente pero may lupa sa probinsya. Possible land banker, and maybe, just maybe, ikaw din. Hindi mo kailangang maging loud to become wealthy. Hindi mo kailangang ipakita lahat. Minsan, the best financial glow up is the one nobody notices until it's already too late. Akala nila, simple ka lang. Pero deep inside, your investments are working harder than your chismosa auntie during reunion season. So stay simple, stay smart, and let your money make the noise quietly. Because in the Philippines, the real flex is not looking rich. The real flex is being free. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low-Key Wealth PH. Because remember, low-key is the new wealthy.